Ngayong gabi, meron tayong napaka-special na guest. We got Pablo from SB19. Pasap everyone. Brother, maraming salamat, Maraming salamat dahil nandito ka. So, kamusta? Anong mga pinagkakabalahan mo ngayon maliban sa bago nyong nirelease na music video na yung Dungka? Napapanood ko yun, ang galing ng production, ang angas nung nung backdrop nyo na puro speakers. Anong inspirasyon dun sa visuals dun? Sa visuals, kasi syempre marami kaming gustong sabihin. Actually yung kanta na Dungka, para yun sa mga walang parang ingay na hindi ka paniniwalaan. Parang kumbaga binabash ka or kumbaga hindi gusto yung agad mo. Para pag nangaasa ka, alam mo yun, parang instead na tigilan mo yung ginagawa mo, mas gagawin mo pa. Tigilan mo na yun nga, gagawin mo pa lalo para maasar yung mga tao. So, yun yung pinakamalaking speakers na kaya kami nagtayo ng mountain of speakers kasi gusto namin sabihin na wala kaming pakialam kung sabihin nyo sa amin, gagawin namin, gusto namin. Kung naasar kayo, mas lalo namin kayo aasarin. Ingay pa, ganun siya. May mga nag-speculate na parang diss back ba yung kanta na yun? Or ano ba yun? Mas generalized ba yun? May Easter eggs ba doon? Disback, disback talaga sa lahat ng talagang bumubuo ka sa amin. Kasi sa totoo lang, tagal-tagal na namin sa industriya, wala naman kami tinapakan. Pero talagang kapag gusto mo kaming talagang subukan, papalagan kami. Sa totoo lang, yung istorya talaga niyan. Meron kami sa grupo, gusto niya pumalag, niya pumalag. Syempre kami, as a group kami, kung wala naman kaming plano, wala kaming vision, kung wala kaming linyang sinusundan, pwede naman. Kasi exercise yun. Totoo. As an artist, gusto mo rin talagang sinusubok, challenge yung sarili mo na lumaban sa mga ganyan, lalo't na, art din yan Oh, yeah, totoo. So, meron kaming kagrupo na gusto niya, sabi ko, kalmahan mo lang, lalabas tayo ng kanta na malupitan, talaga yung pasabog, yung madidinig ng lahat ng tao, ano yung gusto nating sabihin. So,